Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos naman ang kalagayan. Alam ko, nitong nakaraang linggo ay binisita tayo ng dalawang bagyo. Syempre, na-forecast na ang Manila, Metro Manila ay magiging badly hit. So talagang puspusan din ang ating paghahanda, no? Pero thankfully, no, ilang pag-ulan lamang, no, at syempre medyo lumakas din ang hangin, no? Kaya nag-double time din naman tayo sa ating mga preparations, especially yung pagtitrim ng mga puno, no? Dahil yan naman ang pinaka vulnerability natin dito sa Barangay San Antonio, yung mga yung malakas na hangin. So thankfully wala naman tayong naging pananalanta, no, dito sa Barangay San Antonio, even in Metro Manila. Bagamat ganun ang nangyari sa atin, no, meron tayong ilang mga kababayan naman, no, mula sa Mimaropa, no, Mindoro, Masbate, Romblon, no, sa Palawan meron din yata, no, pero itong Masbate, Romblon, Mindoro talagang sila yung naging badly hit nitong bagyo. Kaya syempre nakikidalamhati din po tayo, no, sa ating mga kababayan, no, makakaraos din naman tayo basta't tulong-tulong. Syempre nagpapasalamat din ako sa ating DRRM team, sa ating command center, sa ating security force na talagang nag-monitor, no, nung kalagayan ng ating barangay, no, especially nung medyo nagpaparamdam na yung lakas ng hangin. Alam ko may isang puno tayo na natumba, no, na agad naman ay narespondehan natin. At ganun din yung merong parang yung cladding, yung nakabalot sa poste, no, na merong tumalsik siya, pero thankfully wala namang tinamaan, no, at through our rescue team ay na-secure din itong debris na ito, no, na itabi at naitali. So ako ay nagpapasalamat sa DRRM team natin sa bilis din ng aksyon, no, nitong pagdaan ng bagyo sa ating bansa. Syempre, no, nananawagan din ako sa ating mga kabarangay na always tune in, no, sa ating mga official social media pages, no, nang sa ganun ay yung mga important announcements, so nakikita natin, no, yung paghahanda sa ating barangay. At syempre yung ating emergency handbook, no, yung electronic copy ay nasa website lamang natin. Pwede nyo i-download, no, para magkaroon kayo ng gabay, no, sa ating paghahanda sa pagdating ng iba't ibang mga kalamidad na maaring dumating sa ating barangay. Pero syempre, no, tuloy-tuloy rin ang ating paghahanda, no, yung ating mga disaster preparedness efforts sa Barangay San Antonio. So hindi lamang bagyo, no, kundi pati yung mga ibang klaseng mga sakuna, kalamidad ay pinaghahandaan din natin. Kaya yung ating mga usual na fire, earthquake, and evacuation drills ay tuloy-tuloy din natin ginagawa dito sa Barangay San Antonio. So, kamakailan, no, ang ilan sa mga properties na nagsagawa ng kanilang mga drills ay ang Discovery Suites, no, ang One Phil Invest, ang Orient Square, ang Pacific Center, at miski dito sa loob ng ating village, no, ang ating mga stakeholders dito tulad ng El Magnifico Building ay nagsagawa rin ng kanilang mga drills, no? So, kung titingnan nyo yung kalendaryo namin ngayon ng mga up and coming na mga fire drills ay medyo sunod-sunod na yan, no? So antabayanan niya, makikita nyo rin naman po yan sa ating mga reports at gayon din sa ating mga regular posting sa social media. So sa mga hindi pa nakakapagsagawa ng kanilang mga drills, no, makipag-ugnayan lamang po sa aming tanggapan. Siyempre joint collaboration na to with the Bureau of Fire, no, para maging streamlined ang ating gagawing drills, no, sa ating barangay. So again, aking pagpapasalamat sa ating buong BDRRM team led by Kagawad Cynthia Milo. At syempre, no, sunod-sunod rin ang ating mga programang pangkalusugan dito sa Barangay San Antonio. So unang-una, nagpapasalamat po ako sa lahat ng nakiisa sa ating isinagawa na free flu vaccination para sa ating mga kabarangay na PWDs. Of course, this is a collaboration of BSA as well as the Pasig City local government
At ako'y nagpapasalamat sa mga pumasyal pa sa ating barangay upang i-avail ang kanilang free flu vaccine. No? So sa mga kabarangay natin na PWDs na hindi pa po nakaka-avail ng free flu vaccine natin, makipag-ugnayan lamang po kay Miss Berna Binarao. No? I'm sure kilalang-kilala niyo na siya kasi siya ang nag-aasikaso rin ng inyong mga pangangailangan, no? Pagdating sa mga PWD IDs ninyo. And of course, no, yung ating regular na health pop-up, yung wellness pop-up natin, ang ating BSA Healthy Buddies, no, ay tuloy-tuloy na rin po, no, in full swing na po ito, no. So yung ating BSA Healthy Buddies is our health caravan na kung saan ay pumapasyal tayo sa iba't ibang bahagi ng ating barangay, no, lalo na yung mga medyo malayo dito sa ating health center upang mailapit natin ang ating iba't ibang mga health services sa ating mga kabarangay. So, kamakailan, ang most recent natin na pasyalan ay ang The Alexandra Condominium, na kung saan ay tinangkilik, no? Nakakatuwa, no? Yung reception, yung pagtanggap ng ating mga kabarangay sa The Alexandra, no? During our Healthy Buddies pop-up. Siyempre, yung mga kabarangay natin doon na hindi rin nakakuha, no, na lalo yung senior citizens, no, na hindi nakakuha ng kanilang flu vaccine, no, nakapag-vaccinate na rin tayo nung isinagawa natin ang ating Healthy Buddies. So, sa mga properties dyan na sakop ng Barangay San Antonio, no, na nais magkaroon ng health caravan sa inyong lugar, makipag-ugnayan lamang sa ating health center, or pwede rin kayo mag-email, no? Mag-email sa amin sa bsapasig@gmail.com, no? Para ma-coordinate na po natin ang pagsasagawa ng schedule ng BSA Healthy Buddies sa inyong lugar. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating Committee on Health and Nutrition led by Kagawad Rachel Rustia. And nagpapasalamat din po kami sa Nutrition Foundation of the Philippines sa inyong collaboration with Barangay San Antonio. So kamakailan po, no, through the program of Nutrition Foundation of the Philippines ay nag-deploy sila ng ilang mga student trainees mula sa Centro Escolar University at gayon din sa University of the East. And ang pangunahing objektibo nila, no, ay ay ma-improve, no, ang iba't ibang mga nutritional programs, no, ng isang komunidad, no, particular ang Barangay San Antonio. So medyo marami sila na mga estudyante na naka-deploy dito sa ating barangay. So nung unang dating nila dito, ang ginawa nila needs analysis. Yan. Siyempre kailangan mong mag-interview, ano ba mga pangangailangan, ano ba yung mga programa na pwedeng isuggest ng ating mga kabarangay. And after ilang weeks, no, ay nagbunga na ito, no, nagkaroon na sila ng mga proposed na mga nutritional programs, no. So syempre ang sinuggest din naman natin is i-collaborate na natin, no, with the regular programs ng ating barangay. So kumbaga parang through your help ay ma-enhance lang natin, no, ma-enhance natin, no, ang mga programa na ginagawa na rin ng Barangay San Antonio. So, eto, kamakailan, nakatuwang na natin sila sa ilang sa ating mga programa doon sa ating Pray and Play program, yung ating monthly youth camp. No, nakipag-collaborate na sila dyan. Siyempre, during our senior care program naman, no, na kung saan ay nag-yoga sessions, no, yoga. Kasama ang mga lola at lolo. Pero nakaupo lang sila, no, may mga kanya-kanyang upuan lang sila, and then doon lang sila gumagawa ng kanilang mga stretching, no? Para nga naman kaya pa, no? Kayanin pa ng ating mga senior citizens. And then this coming Saturday, sa ating monthly art workshop, yung ating Sininggaling program, sila rin ang mga main facilitators ng doon sa araw na iyon. No? So, imagine nyo lang, nutrition program and then mix it with the arts and culture. Diba? Parang exciting rin, no? Something new, no? Para sa ating mga kabarangay. And syempre, no, in the coming days, meron pa silang mga magiging activities, no, na gagawin dito sa ating barangay. Dahil ang deployment nila dito is until
I think second week of October. No? So, sunod-sunod na yan until their yung parang culminating activity nila. So, again, ako ay nagpapasalamat sa mga ating mga student trainees na nandirito mula sa CEU at sa UE, no? Mababait kayo, no? Talagang at yung very brilliant, no? Kahit yung mga ginagawa niyong presentation, no? Sa amin, no? Very impressive. So do keep it up. At syempre, nagpapasalamat din ako sa Nutrition Foundation of the Philippines sa pagkakataon na ito, no? Dahil marami rin kaming natututunan, no? Bilang isang LGU, no, sa paghahanda at pag-craft ng iba't ibang programang pangkalusugan para sa aming mga kabarangay. And our upcoming events, no, this coming weekend, no, alam naman natin last weekend may forecast nga ng bagyo or sama ng panahon, pero actually hindi rin sumama panahon eh, no. Oo, pero syempre ayaw naman natin i-risko, no, kaya minarapat natin na i-cancel, no, during that day yung mga monthly activities natin, yung monthly sustainable programs natin. Kaya ni-reschedule natin to this Saturday, October 4. No? So unang-una dyan, syempre ang ating Basura to Ayuda program, no, this Saturday from 8 a.m. to 11 a.m. Of course, our drop-off points dito po sa may Garnet Road, malapit sa Mega Plaza Condominium and Robinson's Galleria. At yung isa po dito sa may BSA Urban Garden natin sa corner ng General Kapinpin and General Lim Street. So sa ating mga suki na nag-iipon na ng mga recyclable waste, tumungo lamang tayo sa Sabado para ma-exchange na natin ng mga ito sa kilo ng bigas. No? Alam ko may mga nagpadala na rin dito sa barangay hall, no, dahil nga expected nila last Saturday, siguro wala na silang pagtataguan, so na-deliver na nila, no, sa ating barangay hall. So okay rin naman yun, no? Maraming salamat. At syempre, no, nabanggit ko na kanina ang ating Sining Galing program, no, sa Emerald Avenue from 9 a.m. to 11 a.m. naman po, no? So this is our free monthly art workshop na ang ating main facilitator, no, ay ang mga students, no, mga deployed student trainees ng Nutrition Foundation of the Philippines. So ang kanilang programa nga noon ay kung tawagin nila ay Nutri Bingo, no. So kahit ako hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari, no, pero nakausap ko ang mga estudyante, no, at very excited sila, no, sa ifa-facilitate nila na activity para sa ating mga participants ng Sining Galing program. And of course, no, sa buwan ng Oktubre na nga pala, no, magbubuwan ng Oktubre na, at tuwing October ay ginaganap natin ang ating BSA Annual Pet Blessing, no? So this coming Saturday na rin yan. Hindi na tayo drive-thru format, no, babalik na tayo dun sa ating unang-unang format na kung saan kinocongregate natin ang mga fur babies, no, pero syempre not too close, no, baka mamaya mag-away, no, magkaahulan. So dito po natin gagawin yan sa Emerald Avenue during Carlos Weekend. Actually, kauna-unahan natin na pet blessing, no, sa Emerald Avenue nga natin ginawa, and doon natin inipon, no, yung mga first citizens, no, ng Barangay San Antonio. At syempre this is open to all, libre, no, at hindi lamang exclusive na, no, to Barangay San Antonio for babies ito. No, this is open to all, no, all for babies, no, regardless kung kayo taga Barangay San Antonio or nakita nyo lang yung announcement sa aming social media pages, no, everyone is welcome. So, syempre, alam ko yung mga ibang fur parents, dala-dala ang kanilang mga pets na naka-carrier, no? Yung iba, naka-backpack pa nga, eh, no? So, okay din po yan, no? Para ma-assure din natin ang safety, no, ng ating mga fur babies. So, syempre, we are doing this pet blessing, no, in celebration of World Animal Day, and as well as the celebration of the feast of Saint Francis of Assisi. So, syempre, ang ating main collaborator na magbe-bless, no, ng ating mga fur babies ay ang Holy Family Parish Church. No? Talagang since day one, no, kahit nga nung lockdown, no, talagang ang Holy Family Parish ang ating partner,
no, sa ating pagsasagawa ng pet blessing dito sa ating barangay. So sa mga fur parents, na magkita-kita po tayo this coming Saturday, 9 to 9:30 lamang po ito, no? 30 minutes lamang, no? Dahil nga pag masyadong mahaba, no, yung iba late naman masyado dumadating, no? So syempre si Father sagrado rin naman ang oras ni Father. So sabi namin, sige, let's do it shorter window time na lang para talagang lahat ay sabay-sabay na magdatingan, no? At nang sa ganun ay ma-bless na ang ating mga mahal na fur babies. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga nangyayari sa ating barangay, no? Lalo-lalo na itong mga nakaraang araw na pag sumasama ang panahon, no? Mabilis naman po kami, no? Nag-a-announce tayo kung walang pasok, no? Miski sa mga tanggapan ng gobyerno kung wala ring pasok, no? Syempre yung mga weather forecast, no, na i-share din naman po natin diyan, no? Nang sa ganun ay well-informed ang ating mga kabarangay. So again, ang aking pagpapasalamat po, syempre sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course, the Barangay Council, the SK Council, our social media team, maraming salamat. Sa ating mga benefactors, donors, collaborators na rin, no? Maraming salamat sa inyong tulong at suporta. At syempre sa ating mga mahal na constituents, mga netizens natin, mga kabarangay natin, maraming salamat. At sana na huwag kayong magsasawa, no, na magbigay ng inyong feedback, no, para mas lalo pa namin ma-improve ang aming pagseserbisyo. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayong magdasal, no? Lalong-lalo na ito pag sumasama ang panahon, no? Talagang let's pray, no, na to keep us safe. So sa ating mga kabarangay, ingat po tayo lagi. Stay safe always, and may God bless us all. Thank you.